ang muling pag-aasawa ni nanay sa kaniyang unang pag-ibig. Sinaktan ako ng aking madrasto sa loob ng 10 taon. Nananatiling piping saksi at walang kibo ang nanay ko. Matapos ang aking pagtatapos sa high school, iniabot sa akin ng aking madrasto ang isang nakataling sako. Nasa tamang edad ka na, huwag ka nang babalik. Pagkaraan ng 8 taon, binuksan ko ang sakong iyon at pumatak ang aking mga luha ng walang humpay. Ako si Juanito Santos, kilala bilang Junjun. Ipinanganak ako noong 1998 sa bayan ng San Isidro. Hindi ganoon kalaki ang San Isidro. May isang lumang daan na naguugnay mula sa terminal ng jeepney patungo sa pampublikong ospital. Noong mga nakaraang taon, talamak sa gilid ng kalsada ang mga tindahan ng pandesal, mga manggagawa ng sapatos, at mga gumagawa ng duplicate na susi. Dati kaming nakatira sa compound ng mga manggagawa sa pabrika ng tsinelas sa pinakadulong unit. Kapag tag-ulan, nalalaglag ang mga pintura sa pader ng unang palapag dahil sa amag at basa, at tuwing gabi bago matulog, naririnig ang tumutulong tubig mula sa tubo sa itaas. Ang tunay kong ama na si Danilo Santos ay dating mekaniko sa pabrika. Noong humina ang kita ng pabrika, unti-unti siyang nawalan ng gana hanggang sa tuluyan na siyang hindi pumasok at nagpalipas ng oras sa bilyaran at sabungan araw-araw. Guwapo siya noong kabataan niya, mabulaklak magsalita. Sabi ng mga kapitbahay, hindi raw siya mukhang pang mabigat na trabaho, kundi parang isang aktor sa dulaan. Ngunit hindi nakakapagpakain ang pagiging guwapo. Kapag simot na ang bigasan sa bahay, madalas niyang ninanakaw ang tig sa 10 piso o 20 piso na itinago ng nanay ko sa ilalim ng cabinet. Sabay sabing babayaran din niya, kinabukasan. Teresa ang pangalan ng aking nanay. Nagtrabaho siya bilang quality checker sa sewing department ng pabrika ng tsinelas. Napakahusay ng kaniyang mga kamay. Kapag may punit ang damit, tinatahi niya ito ng napakapino na hindi mo mahahalata ang tahi. Kahit kapirasong dahon ng repolyo o gulay na natira, nagagawa niyang ihalo sa harina para gawing torta. Hindi mahina ang kaniyang loob. Noong bata pa siya, mabilis siyang magsalita at kaya niyang makipag-away kay Danilo hanggang sa mapalabas ito sa koridor. Ngunit nang sumapit ako sa edad na 7, unti-unting humina ang kaniyang tinig. Minsan, kapag umuuwi si Danilo sa hating gabi na amoy alak at sigarilyo, hindi na siya nakikipag-away. Tahimik na lamang niyang bubuksan ang trangka ng pinto. At pagkapasok nito, bubuhatin niya ako mula sa sofa pabalik sa aking maliit na higaan. Noong tag-ulan ng 2005, unang beses kong narinig ang pangalang Ramon. Isang maulan na hapon iyon. Sumakay si nanay sa kaniyang lumang bisikleta upang maghatid ng mga tinahing pantalon sa palengke. Pag-uwi niya, naputol ang kadena ng bisikleta. Malakas ang ulan. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa manibela, habang ang isa naman ay pumoprotekta sa plastic bag na naglalaman ng mga tela. Pagdating niya sa tapat ng terminal ng jeepney, laking gulat niya nang makatagpo niya si Ramon. Si Ramon noon ay nagtatrabaho bilang mekaniko sa terminal. Matangkad siya, malapad ang balikat, at matipid magsalita. Madalas siyang nakasuot ng kupas na asul na jumpsuit ng mekaniko. Umupo siya sa ilalim ng waiting shed, gamit ang kaniyang plais, at maingat na ibinalik ang kadena sa bisikleta ng aking nanay. Umaagos ang ulan mula sa bubong ng waiting shed, basa ang kalahati ng kaniyang manggas. Nakatayo si nanay sa tabi niya, mahigpit na hawak ang plastic bag. Ramon, salamat ha. Nakaabala pa ako, sabi ni nanay. Nakaupo ako sa carrier sa likod ng bisikleta. Narinig ko ang tawag na iyon kaya napatingin ako sa kaniya. Tumingin din siya sa akin. Walang emosyon ang kaniyang mga mata. Itinanong lang niya kay nanay. Ito ba si Junjun? Tumango si nanay. Oo, mag-elementarya na sa pasukan. Kumuha si Ramon ng isang candy na chocolate mula sa kaniyang bulsa. Medyo lukot na ang balot nito dahil sa init ng kaniyang bulsa. Iniabot niya ito sa akin. Hindi ko tinanggap. Narinig ko na kasi ang tsismis ni Aling Marta sa koridor, na noong bata pa raw si nanay, mahusay siyang sumayaw sa mga pagtitipon sa pabrika, at si Ramon naman ang tumutugtog ng kaniyang harmonika para sa kaniya. May nakaraan pala silang dalawa, ngunit dahil nagkaproblema ang pamilya ni Ramon, hindi natuloy ang kanilang kasal. Hindi ko pa maintindihan ang kahulugan ng nakaraan, ngunit alam ko na ang lalaking ito ang dahilan kung bawat oras na nagbabasag ng pinggan si Danilo sa bahay. Nang makitang ayaw kong tanggapin ang candy,
Hindi na ito ipinilit ni Ramon. Inilagay na lamang niya ito sa basket sa harap ng bisikleta, sabay suri sa preno. Madulas ang daan. Huwag mong bibilisan ang patakbo, bilin niya. Tumango si nanay at dahan-dahan kaming umalis. Sa panulukan ng kalsada, lumingon ako. Nakatayo pa rin si Ramon sa ilalim ng ulan. Hawak ang kaniyang plais. Gabi na nang umuwi si Danilo. Amoy basang lupa ang buong koridor matapos tumila ang ulan. Pagkapasok niya, nakita niya ang candy sa basket ng bisikleta. Inamoy niya ito at tinanong si nanay kung kanino galing. Nakahilig si nanay habang naglalaban ng aking uniforme sa planggana. Binigay ni Ramon, yung mekaniko sa terminal, para sa bata. Tumawa ng mapakla si Danilo at inihagis ang candy sa lamesa. Ramon pala ha? Teresa, parang hindi pa yata putol ang ugnayan ninyo ng dati mong kasintahan ah. Inalis ni nanay ang kaniyang mga kamay sa tubig. Tumutulo ang mga pumatak na bula sa kaniyang pulso. Hindi siya nakipag-away agad, tumingin muna siya sa akin at sinabing pumasok ako sa kwarto para magsulat ng alpabeto. Niyakap ko ang aking kuwaderno at ayaw kong umalis. Biglang isinalya ni Danilo ang basong delata sa sahig. Nayupi ito at natuklap ang pintura. Pagod na pagod ako sa labas. Habang ikaw naman, may dating kasintahan pang nag-aayos ng bisikleta mo sa ulan. Iyon ang pinakamatinding away na natatandaan ko sa aming bahay. Grabe ang mga mura ni Danilo. Noong una ay nagtiis si nanay. Ngunit kalaunan ay napuno na rin siya. Sinabi niyang ang mga utang nito sa bilyaran ay kaniyang binabayaran gamit ang bawat sentimo mula sa pagtatahi at bukas ay kailangan ko pang magbayad sa paaralan, ngunit sinalsal na naman ni Danilo ang kaniyang pitaka. Galit na sinipa ni Danilo ang planggana. Kaya natapon ang kalahating basang sabon sa binti ng nanay ko. Nakatayo ako sa pintuan ng kwarto. Hawak ang lapis. Hindi ko alam kung sino ang kakampihan ko. Hindi maintindihan ng isang bata ang gulo ng mga matatanda. Ang tanging natatandaan ko lang ay ang kending ibinigay ni Ramon. Mula noon, pinag-isa ko na sa aking isip si Ramon at ang kaguluhan sa aming tahanan. Nagsimula ang kanilang paghihiwalay sa isang sulat ng utang. May utang si Danilo na 3,000 piso sa may-ari ng bilyaran. Noong panahong iyon, malaking halaga ang 3,000 piso, 2 piso lang ang kita ni nanay sa bawat tinatahing pantalon. Pumunta ang may-ari ng bilyaran kasama ang 2 lalaki sa aming compound. Sumisigaw sila sa ibaba at tinatawag ang pangalan ni Danilo. Nagbukas ng pinto ang mga kapitbahay para makiusyoso. Ikinulong ako ni nanay sa kwarto, habang siya naman ay bumaba para kausapin sila. Mahina ang kaniyang boses. Paulit-ulit niyang sinasabi na may bata sa loob ng bahay, kaya huwag silang sumigaw. Ngunit hindi sila nakinig. Sa kabutihang palad, napadaan si Ramon at inilayo ang mga ito patungo sa dulo ng eskinita. Nakita ko ang kaniyang likod mula sa siwang ng bintana. Hindi siya nakipag-away. Nakatayo lang siya sa harap ng mga lalaki. Bitbit ang kaniyang bag ng mga gamit sa pag-aayos ng sasakyan. Mabagal siyang magsalita. At matapos magmura ng ilang beses ang mga lalaki, tuluyan na silang umalis. Nang umakyat si Ramon sa koridor, nakatayo roon si nanay. Maputlang-maputla ang mukha. Hindi pumasok si Ramon sa loob ng bahay. Iniabot lang niya ang isang nakatuping papel kay nanay. Ito ang address ng isang tanggapan ng legal aid na kakilala ko. Kung nakapagpasya ka na, maaari kang sumangguni roon. Hinawakan ng mahigpit ni nanay ang papel. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Umuwi si Danilo ng gabing iyon. Nang malaman niyang pumunta roon si Ramon, muli siya nagwala. Kinuha niya ang litrato ng kanilang kasal sa pader at ibinalabag ito sa mesa. Sabay sabing matagal na raw itong hinihintay ni Teresa. Nakatabi si nanay sa gilid ng higaan. Basa pa rin ang kaniyang binti. Nakasabog ang buhok sa kaniyang mukha. Hindi na siya lumaban. Inayos na lamang niya ang aking bag. At kinabukasan ng umaga ay dinala ako sa bahay ng aking lola. Akala ko ay nagpapakipot lang siya. Ngunit pagkalipas ng kalahating buwan, tuluyan na silang naghiwalay sa pamamagitan ng kasunduan sa barangay hall at sa tulong ng abogado. Maambon ang umagang iyon. Nakatayo kami sa labas ng barangay hall. Nakasuot si nanay ng kaniyang lumang sweater na may mga himulmul na sa manggas, hawak ang aming mga dokumento. Huling dumating si Danilo. Magulo ang buhok at may upos ng sigarilyo sa bibig. Nang makita niya ako, lumuhod siya at hinawakan ang ulo ko. Junjun, hindi kita pinapabayaan ng papa. Ang nanay mo lang talaga ang may matigas na ulo. Biglang humigpit ang hawak ni nanay sa kamay ko.
Tinawag sila ng opisyal ng barangay para pumasok. Naupo ako sa mahabang upuang kahoy sa labas. Natutuklap na ang pintura nito na nagpapakita ng madilim na pulang kahoy sa ilalim. Bago pumasok si Danilo, lumingon siya sa akin na parang siya ang biktima. Noong mga panahong iyon, mas kampi ako sa kaniya dahil binibilhan niya ako ng mga holen. Binubuhat niya ako sa kaniyang balikat para manood ng parada ng pista. At kapag maayos ang kaniyang isip, tinatawag niya akong kaniyang munting araw. Ang nanay ko naman ay walang ginawa kundi pagalitan ako sa pagsusulat at sa hindi paghuhugas ng paa. Paglabas nila, namumula ang mga mata ni nanay. Si Danilo naman ay nakangiti pa ng bahagya. Teresa, tingnan natin kung pakakasalan ka pa ng Ramon na yan ngayong may dala ka ng anak. Hindi sumagot si nanay. Hinila niya ang kamay ko para umalis. Ngunit marahas ko itong binitawan at tumakbo ako kay Danilo. Natigilan si Danilo. Hinawakan ang mukha ko, ngunit hindi niya sinabing isasama niya ako. Nakalabas ang kalahati ng kaniyang kahon ng sigarilyo sa bulsa. Madilaw ang kaniyang mga daliri. Sumama ka muna sa nanay mo, sabi niya. Hindi pa kasi maginhawa ang kalagayan ng papa ngayon. Pinanood ko siyang lumiko patungo sa eskinita ng bilyaran. Parang may nawalang bahagi sa puso ko. Sa tapat ng barangay hall, may isang tinderong nagtitinda ng mainit na taho. Nakatayo roon si Ramon, hawak ang dalawang mainit na tinapay at isang baso ng taho. Hindi siya tumitingin sa direksyon ng barangay hall, na tila nagkataon lamang na napadaan siya roon. Nang makita niyang lumabas si nanay, iniabot niya ang pagkain. Hindi pa kumakain ang bata kanina, di ba? Hindi ito tinanggap ni nanay. At hindi ko rin ito kinuha. Inilagay na lamang ni Ramon ang mga tinapay sa gilid ng sementadong baitang. Kainin niyo habang mainit pa. Galit na galit ako sa kaniya noon. Sinipa ko ang baso ng taho, kaya natapon ang mapuputing likido sa semento. Pipigilan sana ako ni nanay, ngunit mabilis na yumuko si Ramon para pulutin ang baso. Hindi niya ako pinagalitan. Inilipat lamang niya ang mga tinapay sa mas ligtas na bahagi ng baitang. "Huwag mong aapakan, mainit yan," sabi niya. Matagal kong natandaan ang pangungusap na iyon. Hindi dahil sa mabait ang pagkakasabi niya, kundi dahil mas lalo akong nagalit noon. Pakiramdam ko ay nagkukunwari lamang siyang mabuting tao. Hindi naging madali ang buhay pagkatapos ng hiwalayan. Inilipat kami ni nanay sa isang maliit na paupahang silid sa likod ng lumang kalsada. Dating imbakan ng mga gamit ang silid na iyon. May isang tabing puno ng aratiles sa harap ng pinto. Tuwing tag-init, napakaraming lamok. At kapag tag-ulan, pumapasok ang malamig na hangin sa mga siwang. Sa umaga, nagtatrabaho si nanay sa pabrika ng tsinelas. At pag-uwi niya sa gabi, nagtatahi pa siya ng mga damit para sa mga tindero sa palengke hanggang hating gabi. Ibinibigay niya sa akin ang kanyang higaan, habang siya naman ay natutulog sa isang natitilang folding bed. Maingay ang folding bed na iyon sa tuwing gumagalaw siya, kaya upang hindi ako magising, hindi na siya gumagalaw habang natutulog. Nagsimulang pumunta si Ramon paminsan-minsan. Minsan, nagdadala siya ng isang sako ng uling, kalahating kaban ng bigas, o kaya'y pinapalitan ng busted na bumbilya sa tapat ng pinto. Hindi siya pumapasok sa loob ng bahay. Inilalagay lang niya ang mga gamit sa tapat ng pinto, nakikipag-usap ng kaunti kay nanay, at aalis na. Aayain siya ni nanay na pumasok para uminom ng tubig, ngunit umiiling lang siya. "May trabaho pa sa terminal," sabi niya. Pinapanood ko siya mula sa loob ng kuwarto. Palaging may mantsa ng grasa ang kaniyang sapatos, may mga maliliit na sugat ang kaniyang kamay, at maitim ang kaniyang mga kuko na hindi malinis-linis. Ang lalaking ito ay ibang-iba kay Danilo. Si Danilo, pinupunasan pa ng 3 beses ang kaniyang sapatos bago lumabas, habang ang pantalon naman ni Ramon ay palaging puno ng alikabok. Hindi ko siya gusto, lalo na kapag nakikita kong gumagaan ang mukha ni nanay sa tuwing nariyan siya. Hindi iyon ngiti, parang isang tao na buong araw na may pasan-pasan na sa wakas ay naibaba ang kargada ng kahit kaunti. Hindi maintindihan ng isang bata ang mga ganitong bagay. Ang alam ko lang, may umagaw sa pansin ng aking ina. Noong simula ng 2006, nag-asawang muli si nanay. Walang handaan, walang bagong kumot. Noong araw na nagpakasal sila sa munisipyo, bumili lamang sila ng 2 kilong karne ng baboy at kaunting sili at gulay para sa hapunan. Nang gabing iyon, lumipat si Ramon bitbit ang isang baul na kahoy. Naglalaman ito ng kaniyang ilang pirasong damit, isang basong delata, mga tala sa pag-aayos ng sasakyan, at isang lumang wooden tailor's ruler.
Metro. Ang ruler na iyon ang naging pinakakinatatakutan kong bagay kalaunan. Tumingin siya sa akin pagkapasok niya sa pinto. Junjun, dito na ako titira mula ngayon. Kung ayaw mo akong tawaging papa, maaari mo akong tawaging Tito Ramon. Nakaupo ako sa maliit na bangko, nagbabalat ng mani, at sadyang hinipan ko ang balat nito patungo sa kaniyang sapatos. May papa na ako, sabi ko. Huminto sandali si nanay sa paghihiwa ng karne sa kusina. Yumuko si Ramon para tingnan ang kaniyang sapatos at ipinagpag ang balat ng mani. Kung mayroon, dyan lang yan. Malamig na ang pagkain. Kain muna tayo, sabi niya. Hindi niya ako pinilit na tawagin siyang papa, ngunit simula ng gabing iyon, pinanghimasukan na niya ang buhay ko. Sa unang hapunan pa lang namin, inilayo na niya ang aking mga kubyertos. Noong gabing iyon, dahil sa galit ko, itinapon ko ang lahat ng taba ng baboy sa ibabaw ng lamesa at nilaro ko ang sabaw gamit ang aking kutsara. Pagod na si nanay sa buong araw na trabaho, kaya pinagsabihan niya ako na huwag maglikot. Ngunit lalo akong nagmatigas. Ang pangit naman ng luto mo. Sa totoo lang, si Ramon ang bumili ng karne at masarap naman ang pagkain. Gusto ko lang talagang inisin si nanay. Ibinaba ni Ramon ang kaniyang mga kubyertos. Tumingin sa akin ng ilang sandali at sinabing, kung hindi mo gusto ang pagkain, maaari kang kumain ng kaunti. Pero ang mag-aksaya, hindi maaari. Inirapan ko siya. Hindi naman sa iyo galing ang bigas na ito. Tumahimik ang buong bahay. Nakatayo si nanay hawak ang sandok at ang usok mula sa niluluto ay tumatama sa kaniyang mukha. Tumayo si Ramon, kinuha ang mga taba ng baboy na itinapon ko sa lamesa at inilagay sa kaniyang sariling plato, sabay kabig ng aking mangkok. Kung ayaw mong kumain ngayon, maghintay ka hanggang bukas ng umaga. Umiyak ako at tinawag si nanay, ngunit ang tanging nasabi lang ni nanay ay, Junjun, huwag ka nang matigas ang ulo. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong pumanig si nanay sa kaniya. Ang unang beses na pinalo ako ay dahil sa bisikleta. May isang lumang bisikleta si Ramon. Natuklap na ang pintura nito sa ilang bahagi at hindi na gumagana ang busina. Ginamit niya ito araw-araw patungo sa terminal. Isang katapusan ng linggo, habang natutulog siya ng hapon, dahan-dahan kong itinulak ang bisikleta palabas ng eskinita. Gusto kong pumunta kay Danilo. Noong nakaraang araw kasi ay hinintay ako ni Danilo sa labas ng paaralan at binigyan ako ng 5 piso, sabay sabing ililibre niya ako ng mami sa katapusan ng linggo. Naniwala ako sa kaniya. Masyado pa akong maliit para sumakay sa bisikleta, kaya kailangan ko tumagilid para maabot ang pedal. Pagdating sa pababang kalsada, biglang nawalan ng preno ang bisikleta. Nawalan ako ng kontrol at sumalpok ako sa tapat ng tindahan ng sapatos. Tinulungan akong tumayo ni Mang Kiko, ang magsasapatos. May malaking sugat ako sa aking tuhod at tabingi na ang manibela ng bisikleta. Nang dumating si Ramon, galit na galit ang kaniyang mukha. Yumuko muna siya para tingnan ang aking binti at tinanong kung nahihilo ako. Hindi ko siya pinansin. Umiyak lang ako at sumisigaw na gusto kong pumunta sa papa ko. Maraming kapitbahay ang nakatingin. Sabi ng iba, normal lang naman sa bata na hanapin ang tunay niyang ama, habang ang iba naman ay nagsabing, mahirap talaga maging madrasto. Hindi sumagot si Ramon. Binuhat niya ako sa likod ng bisikleta at dahan-dahang itinulak ito pa uwi. Sa loob ng bahay, nilagyan niya ng betadine ang aking sugat. Dahil sa hapdi, pilit kong iniiwas ang aking binti. Kailangang lagyan kahit masakit, sabi niya habang hawak ang aking binti. Lalo akong naiyak. Kinuha ko ang basong delata sa lamesa at ibinalabag sa kaniya. Hindi siya tinamaan, ngunit natapon ang tubig sa sahig. Napasigaw si nanay sa gulat. Ibinaba ni Ramon ang bulak, pumunta sa likod ng pinto, at kinuha ang kaniyang wooden tailor's ruler. Junjun, ilabas mo ang kamay mo. Hindi ko inilabas. Hinila niya ang aking kamay at hinawakan ito sa lamesa, sabay palo ng 3 beses sa aking palad. 3 beses lang, hindi marami. Ngunit hindi ako kailanman pinalo ni Danilo ng ganoon. Si Danilo, kapag galit ay nagbabasag ng gamit, ngunit kapag maayos ang isip ay binibilhan ako ng candy at hindi kailanman gumagamit ng ruler para paluin ang aking kamay. Umiiyak ako sa sakit at sumisigaw kay Ramon. Hindi kita papa! Bakit mo ako pinapalo? Hawak ni Ramon ang ruler, lumitaw ang mga ugat sa kaniyang kamay. Tumingin siya sa akin ng ilang sandali at ibinalik ang ruler sa likod ng pinto. Dahil sa bisikletang iyon,
Muntik mo nang mapahamak ang sarili mong buhay. Nakatayo si nanay sa tapat ng kalan. Namumula ang mga mata ngunit hindi niya ako nilapitan para yakapin. Nang gabing iyon, nilaga niya ako ng itlog at inilagay sa aking mangkok. Itinulak ko ang mangkok kaya gumulong ang itlog at muntik nang mahulog sa lamesa. Sinalo ito ni Ramon at ibinalik sa mangkok. Kung ayaw mong kainin, iwanan mo riyan. Painitin mo na lang bukas ng umaga, sabi niya. Kinasusuklaman ko ang kaniyang malamig na ugali na parang walang nangyari matapos akong paluin. Mula noon, tuwing nagkakamali ako, palagi akong pinapalo ni Ramon. Noong nagnakaw ako ng barya sa pitaka ni nanay para ibigay kay Danilo, pinalo niya ang aking palad. Noong nakipag-away ako sa aking kaklase at napaagos ko ang dugo sa kaniyang ilong, pinalo niya ang aking binti. Noong nakakuha ako ng mababang marka at nagsinungaling na hindi pa ibinabalik ang test paper, hinanap niya ito sa aking bag at pinalo ako sa puwit. Noong sinigawan ko ang isang matandang kapitbahay dahil sa kaniyang kadaldalan, pinilit niya akong humingi ng paumanhin. Nang ayaw ko, pinalo niya ako hanggang sa sumunod ako. May panuntunan siya sa pagpalo, hindi sa ulo, hindi sa mukha, at hinding-hindi sa harap ng ibang tao. Pagkatapos ng bawat palo, ibinabalik niya ang ruler sa kinalalagyan nito at pinatatayo ako sa tabi ng lamesa upang ipaliwanag kung ano ang aking pagkakamali. Kung hindi ko maipaliwanag, mananatili akong nakatayo hanggang sa lumamig ang pagkain na 2 beses nang pinainit ni nanay. Hindi kailanman umawat si nanay. Minsan nakikita ko ang kaniyang mga kamay na nakakapit sa kaniyang apron hanggang sa mamuti ang kaniyang mga daliri. Tuwing papasok si Ramon sa kwarto para kunin ang ruler, yumuyo ko siya upang maghugas ng gulay. Binubuksan ang gripo ng malakas upang hindi marinig ang ingay. Ngunit hindi kailanman niya sinabing, "Huwag mo na siyang paluin." Kinasusuklaman ko siya, at kinasusuklaman ko rito si Ramon. Ngunit sa kabila ng galit ko, nagpatuloy ang buhay. Nang lumipat si Ramon sa aming bahay, mas dumami ang mga patakaran. Gising ng alas 6:30 ng umaga, ihanda ang bag gabi pa lamang, huwag iwanan ng sapatos sa tapat ng pinto, huwag mag-iwan ng kahit isang butil ng kanin sa plato, at ipakita sa kaniya ang takdang aralin pagkatapos gawin. Hanggang high school lang ang natapos niya kaya marami siyang hindi alam na aralin, ngunit nakaupo siya sa tabi ko habang pinapanood akong magsulat ng dahan-dahan. Kapag hindi niya naintindihan, tinitingnan niya ang aking aklat at inihahambing ito sa mga halimbawa. Minsan, sadyang itinago ko ang aking kuwaderno sa matematika at sinabing nawala ito. Hindi siya nagalit. Sumakay siya sa kaniyang bisikleta. Dinala ako sa paaralan, hinanap ang guro sa guardhouse, binuksan ang silid-aralan, at nahanap ang kuwaderno sa ilalim ng aking desk. Pauwi na kami noon, madilim na ang paligid. Ang lutuan ng banana Q sa gilid ng daan ay nagbabaga pa sa pula. Tumutunog ang aking tiyan sa gutom. Narinig niya ito kaya huminto siya upang bumili ng mainit na kamote. Hinati niya ito sa 2 at ibinigay sa aking ang mas malaking kalahati. Tinanggap ko ito ngunit nagmatigas pa rin ako. Huwag mong isipin na dahil binigyan mo ako ng pagkain ay hindi na kita kinasusuklaman. Yumuko siya sa gilid ng daan, dahan-dahang binalatan ang kamote habang inililipat-lipat ito sa kaniyang mga kamay dahil sa init. Kahit galit ka, kainin mo pa rin. Mahirap kumain kapag malamig na, sabi niya sa matigas na tinig na parang nag-uutos. Noong mga panahong iyon, naiinis lang ako sa kaniya. Sa loob ng maraming taon, ang natatandaan ko lang ay ang ruler na ginagamit niya para paluin ako, hindi ang mainit na kamote na ibinigay niya. Paminsan-minsan ay bumabalik si Danilo. Hindi siya nangangahas na pumasok sa aming bahay. Madalas siyang naghihintay sa akin sa tapat ng paaralan. Minsan binibigyan niya ako ng sitsirya o kaya'y barya para sa computer shop. Luluhod siya sa gilid ng daan, hahawakan ang aking ulo, at tatanungin kung sinasaktan ba ako ni Ramon. Kapag sinabi kong pinalo ako nito, bumubuntong hininga siya. Walang madrasto na magmamahal sa anak ng iba tulad ng sarili niyang ama. Junjun, maghintay ka lang. Kapag nakaahon si Papa, kukunin kita. Naniwala ako sa kaniya ng napakatagal. Noong nasa 5 grado ako sa elementarya, sinabi niya sa akin na isasama niya ako sa syudad para manood sa zoo. Inipon ko ang perang pambili ng tanghalian na ibinigay sa akin ni Ramon sa loob ng 2 linggo at nagnakaw pa ako ng 30 piso sa cabinet ni nanay. Maaga akong pumunta sa terminal ng bus noong Sabado ng umaga, ngunit hindi dumating si Danilo. Naghintay ako mula umaga hanggang hapon, nakaupo sa sulok ng waiting area,
Hawak ang aking pera, hindi man lang ako makabili ng pagkain dahil natatakot akong hindi niya ako makita pagdating niya. Nang mahanap ako ni Ramon noong hapon, nahihilo na ako sa gutom. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng waiting area, basa ng pawis ang kaniyang damit at noo. Hindi niya ako pinagalitan doon. Lumapit siya, binuksan ang takip ng bote ng tubig, at iniabot sa akin. Uminom ka muna. Hindi ko tinanggap. Darating ang papa ko, sabi ko. Tumingin sa akin si Ramon, at pagkalipas ng mahabang katahimikan, sinabi niya, uminom ka muna ng tubig. Hintayin natin siya. Sinuportahan niya ako sa waiting area hanggang sa dumilim ang paligid. Paulit-ulit nang inanunsyo sa speaker ang huling biyahe ng bus. Nagsara na rin ang tindahan ng mami sa tabi. Hindi pa rin sumisipot si Danilo. Nakatitig ako sa pinto hanggang sa sumakit ang aking mga mata. Hindi ako pinagsabihan ni Ramon at hindi rin niya ako pinagtawanan. Bumili lamang siya ng 2 nilagang itlog at inilagay sa tabi ko. Pagdating sa bahay, doon pa lamang niya ako pinalo. Mas matindi ang pagpalo niya noon kaysa dati. Nakatayo si nanay sa tapat ng pinto, maputla ang mukha. Ilang beses niyang gustong pumasok ngunit pinipigilan siya ni Ramon sa pagsasabing, huwag kang makialam. Umiyak ako sa sakit at sumisigaw na ayaw lang niya akong makita ang tunay kong ama dahil natatakot siyang kukunin ako nito. Huminto sandali si Ramon. Nakababa ang ruler sa kaniyang gilid. Maaari mo siyang makita? Sabi niya. Pero hindi ka dapat nagnanakaw ng pera. Hindi ka dapat lumiliban sa klase. At huwag mong isusugal ang sarili mo para lang malaman kung darating siya o hindi. Hindi ko pinakinggan ang kaniyang mga sinabi. Ang tanging natatandaan ko lang ay ang pagpalo niya sa akin at ang pagtayo ni nanay sa labas ng pinto na hindi ako tinulungan. Nang gabing iyon, nakadapa ako sa higaan at ayaw kong kumain. Pagkalipas ng mahabang oras, dahan-dahan bumukas ang pinto. Akala ko ay si nanay, kaya pumikit ako at nagkunwaring natutulog. Ngunit si Ramon ang pumasok. Inilagay niya ang isang bote ng langis na pamahid sa tabi ng aking higaan at isang mangkok ng lugaw sa ibabaw ng maliit na upuan. Maabot mo yan, sabi niya. Kung ayaw mo akong makita, aalis ako. Tahimik na sumara ang pinto. Idinilat ko ang aking mga mata at sa galit ko, tinabig ko ang bote ng langis sa sahig. Hindi ito nabasag, gumulong lang ito sa sulok ng higaan. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok si nanay para pulutin ito. Matagal siyang nakaluhod sa sahig, hindi tumatayo. Junjun, mahina ang kaniyang boses. Ang Tito Ramon mo. Nagtalukbong ako ng kumot. Huwag mo siyang ipagtanggol. Natatakot ka lang na iwanan ka niya. Tumahimik ang kwarto ng napakatagal. Hindi na nagpatuloy si nanay sa pagsasalita. Inilagay na lamang niya ang bote ng langis sa tabi ng aking higaan at inilapit ang mangkok ng lugaw sa aking kamay. Pagpasok ko sa high school, mas naging matigas ang relasyon namin ni Ramon. Mas matangkad na ako at nagbago na rin ang aking boses. Hindi na ako umiiyak tuwing pinapalo ako. Minsan, kapag hawak niya ang ruler, tumatayo lang ako ng tuwid, nagngangalit ang mga ngipin, at walang tunog na lumalabas sa aking bibig. Pagkatapos niyang mamalo at tanungin kung ano ang aking pagkakamali, hindi ako sumasagot. Para kaming 2 baka sa isang makipot na eskinita, walang gustong umatras kahit isang hakbang. Nakaipit si nanay sa aming 2, at mas lalo siyang naging tahimik. Sa umaga, nagtatahi siya sa tindahan ng damit, at pag-uwi sa gabi, nagluluto pa siya. Minsan, kapag matindi ang aming pag-aaway ni Ramon, ibinabagsak niya ang sandok sa kalan at sumisigaw. Hindi ba kayong 2 mag-ama pwedeng tumahimik? Ang salitang mag-ama ay lalong nagpasingasing sa aking galit. Sino ang kaniyang anak? Sigaw ko. Nanginginig ang kamay ni nanay, kaya natapon ang mantika sa kalan. Si Ramon, nakasalukuyang nag-aayos ng electric fan noon, ay ibinaba ang kaniyang screwdriver. Kung ayaw mong makinig, huwag kang kumain. Sabi niya sa malamig na tinig. Mas lalo kong naramdaman na wala siyang puso. Noong huling bahagi ng 2012, muling lumitaw si Danilo. Nakasuot siya ng leather jacket, makintab ang kaniyang buhok dahil sa pomada, sabay sabing may negosyo raw siya sa labas, at malapit na siyang yumaman. Binilhan niya ako ng isang pares ng puting rubber shoes. Gustong gusto ko iyon. Pag uwi ko sa bahay, nakita ni Ramon ang mga sapatos at tinanong kung sino ang bumili. Sadyang inilagay ko ang mga sapatos sa pinakakapansine-pansing bahagi ng pinto. Ang papa ko,
Sagot ko. Yumuko si Ramon para tingnan ang suwelas ng sapatos, walang sinabi. Huwag mong gagamitin yan sa PE bukas. Madulas ang suwelas, bili niya. Ngumiti ako ng mapakla. Masyado mong pinapakialaman ang buhay ko. Noong mga panahong iyon, mahigpit kong itinatali ang sintas ng sapatos, sadyang pinupunasan ang ibabaw nito sa harap niya para ipakita na mahalaga ito sa akin. Nakatayo si Ramon sa tapat ng pinto, nakatupi ang kaniyang manggas hanggang siko, hawak ang maliit na wrench na ginagamit sa pag-aayos ng electric fan. Hindi siya sumagot agad, tumingin lamang siya sa aking paa. Kung madapa ka, ikaw din ang masasaktan. Maganda nga ang sapatos, pero kailangan mong ingatan ang iyong bukong-bukong, sabi niya. Hindi ako nakinig. Kinabukasan, sa 800-meter run sa PE, nadapa ako sa kurbada ng track. Namaga ang aking bukong-bukong na parang pandesal. Tinulungan ako ng aking mga kaklase patungo sa klinik ng paaralan. Tinawagan ng nurse ang aming bahay, at si Ramon ang dumating. Yumuko siya sa tapat ng pintuan ng klinik. Tinignan ang aking paa, at tiningnan din ang puting sapatos. Sabi ng nurse, walang bali sa buto pero kailangang lagyan ng yelo. Tumango si Ramon, tumalikod sa akin, at lumuhod. Sumakay ka sa likod ko, sa harap ng aking mga kaklase. Tumanggi ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Hindi siya lumingon. Kung gusto mong mamagapayan bukas at hindi ka makasuot ng sapatos, sige, maglakad ka mag-isa. Nakatitig ang aking mga kaklase, kaya namula ang aking mukha sa hiya. Sa huli, napilitan akong sumakay sa kaniyang likod. Malapad ang kaniyang balikat, may amoy ng grasa at sabon na magkahalo. Nang dumaan kami sa tapat ng guardhouse, nakangiting sinabi ng guard na si Mang Isko. Mang Ramon, sinusundo mo na naman ang anak mo ah? Bigla akong gumalaw sa kaniyang likod. Huminto sandali si Ramon sa paghakbang, ngunit mabilis ding nagpatuloy. Oo, napilayan ang paa, sabi niya sa simpleng tinig. Ang simpleng oo na iyon ay nagpalit sa akin ng galit sa loob ng maraming araw. Pakiramdam ko ay sinasamantala niya ang pagkakataon para magpanggap na ama ko. Itinago niya ang puting sapatos pagkatapos niyon. Nakipag-away ako sa kaniya dahil dito. Tinawag ko siyang makitid ang utak at naiinggit lang kay Danilo dahil mabait ito sa akin. Hindi siya nagpaliwanag. Inilagay lang niya ang sapatos sa ibabaw ng cabinet at sinabing maaari ko itong suotin kapag gumaling na ang aking paa. Nang hating gabi, kumuha ako ng upuan para abutin ang sapatos, ngunit nahulog ako at nabasag ang basong salamin. Narinig ni Ramon ang ingay at pumasok sa kwarto. Nang makita niyang may sugat ang aking braso dahil sa bubog, nagbago ang kaniyang mukha. Pinunasan muna niya ng tuwalya ang aking sugat, tinawag si nanay para bendaan ito, at pagkatapos ay hinila ako sa tabi ng lamesa upang paluin ng 2 beses. Noong mga panahong iyon, natututo na akong magtanim ng galit. Nagngangalit ang aking mga ngipin habang sinasabi sa kaniya, bukod sa pamamalo, ano pa bang alam mong gawin? Hawak ni Ramon ang ruler. May mga pulang ugat sa kaniyang mga mata dahil sa puyat. Kailangan niyang pumasok ng maaga kinabukasan, ngunit hindi siya nagbago. Ibinaba niya ang ruler at yumuko para walisin ang mga bubog sa sahig. Alam kong mag-ayos ng sasakyan, magluto, at magtrabaho para may pambayad ka sa tuition mo, sabi niya sa mahinang tinig habang nagwawalis sa ilalim ng higaan. Kung hindi sapat yan, wala na akong magagawa. Narinig ko ang kaniyang mga sinabi, ngunit nagkunwari akong walang narinig. Sa loob ng 3 taon sa high school, tumira ako sa dormitoryo ng paaralan. Ito ay nagbigay sa akin ng kalayaan mula sa ruler ni Ramon at sa nakabibinging katahimikan ni nanay. Ngunit ang pagtira sa dormitoryo ay nangangailangan ng pera tuition, accommodation, meal card at mga libro. Lahat ng ito ay naging mabigat na pasanin para sa pamilya. Noong mga taong iyon, umalis si Ramon sa terminal at lumipat sa isang pampublikong kumpanya ng bus sa labas ng bayan. Sa araw ay nag-aayos siya ng mga bus at sa gabi ay tumatanggap pa siya ng mga dagdag na trabaho. Palaging may mga bagong sugat ang kaniyang mga kamay. Tuwing simula ng buwan, sumasakay siya sa kaniyang bisikleta patungo sa aking paaralan upang iabot ang aking baon. Hindi siya pumapasok sa dormitoryo. Nakatayo lang siya sa tapat ng gate at iniabot ang pera na nakasingit sa isang lumang notebook. May nakasulat na pangalan ko sa pabalat ng notebook sa kaniyang magaspang at matigas na sulat kamay. Kumain ka ng maayos, bilin niya. Huwag puro instant noodles ang bilhin mo. Tinanggap ko ang notebook at binilang ang pera. Hindi ganoon kalaki ang halaga. Madalas ay mga tig sa 10 piso at 20 piso na maayos na nakatupi.
Bihira akong magpasalamat. Kapag tinatanong ako ng aking mga kaklase kung ama ko ba siya, sinasabi ko na hindi, kundi asawa lang ng nanay ko. Minsan, huli na siyang dumating. Nagsara na ang mga tindahan sa tapat ng gate. Naiinip ako habang naghihintay sa tabi ng guardhouse. Nang makita ko siyang dumarating sakay ng bisikleta, may nakasabit na plastic bag ng dalandan sa manibela at may punit ang kaniyang jacket sa manggas. Hindi ko kinuha ang dalandan. Tinanong ko agad. Nasaan ang pera? Kinuha niya ang notebook sa kaniyang jacket at iniabot sa akin. Kulang ng 50 piso ngayon. Inubo ang nanay mo at binilhan ko ng gamot. Ibibigay ko na lang ang kulang sa katapusan ng buwan. Bigla akong nagalit. Hindi ba't napakahusay mong kumita ng pera? At kapag pinapalo mo ako, napakalakas mo naman? Narinig ng guard na si Mang Isko ang aking sinabi, kaya hininaan niya ang kaniyang radyo. Nakatayo si Ramon sa ilalim ng ilaw sa kalsada, may dumi ng grasa ang kaniyang mukha na tila galing lang sa ilalim ng sasakyan. Tumingin siya sa akin ng ilang sandali at inilagay ang dalandan sa tabi ng aking paa. Bawasan mo ang pagbili ng soft drinks. Pupunan ko na lang sa katapusan, sabi niya. Sinipa ko ang plastic bag ng dalandan, kaya gumulong ang 2 prutas patungo sa kanal sa gilid ng daan. Yumuko siya para pulutin ang mga ito, pinunasan, at ibinalik sa bag. Hindi niya ako pinalo noong araw na iyon, dahil nasa tapat kami ng paaralan at halos 18 taong gulang na ako. Ngunit mas gusto ko pa sanang paluin niya ako, kaysa makita siyang yumuyuko para pulutin ang mga dalandan. Mas lalo akong nakaramdam ng bigat sa aking dibdib, ngunit hindi ko maipaliwanag kung ano ang aking pagkakamali. Sa 2nd taon ko sa high school, muling lumitaw si Danilo. Medyo tumanda na siya, manipis na ang buhok, ngunit nakangiti pa rin siya sa akin ng may pagmamahal tulad ng dati. Niyaya niya akong kumain ng fried rice sa isang maliit na karinderya sa labas ng paaralan, sabay sabing hindi naging maganda ang kaniyang buhay dahil niloko siya ng kaniyang kasosyo. Sinabi rin niya na pinagbabawalan daw siya ni Ramon na makipagkita sa akin dahil natatakot itong malaman ko ang mga nangyari noon. Tinanong ko kung anong nangyari. Ngumiti lang siya habang kumakain ng atsara. Mga usapin ng matatanda yan. Malalaman mo rin balang araw. Ang mahalaga, tandaan mo na hindi kita pinabayaan ng papa. Ang pangungusap na iyon ay naging dahilan upang patuloy ko siyang makatagpo ng palihim. Tuwing pagkatapos naming magkita, naguguluhan ang aking isip at mas nagiging bastos ako kay Ramon. Isang araw, nanghiram ng pera sa akin si Danilo para raw sa kaniyang negosyo at babayaran din pagkalipas ng ilang araw. Kinuha ko ang pera sa aking meal card at nanghiram pa ako ng 200 piso sa aking kaklase. Sa katapusan ng buwan, wala akong pambili ng pagkain. 2 araw akong nagutom bago ito napansin ng aking advisor na si Mrs. Santos. Si Mrs. Santos ay isang guro na nasa 50 taong gulang na, nakasalamin at mabagal magsalita. Tinawag niya ako sa kaniyang opisina upang tanungin kung may problema ba sa aming pamilya. Tumanggi akong magsalita, kaya binigyan niya ako ng mainit na tubig at tinawagan ang aming tahanan. Si Ramon muli ang pumunta sa paaralan. Hindi ito sinabi ni Mrs. Santos sa harap ng aking mga kaklase. Sa opisina lang niya ipinaliwanag ang sitwasyon. Nakatayo si Ramon sa tapat ng pinto, at pagkatapos makinig ay tinanong ako, "Kanino mo ibinigay ang pera?" Yumuko lang ako at hindi sumagot. Pinagsabihan siya ni Mrs. Santos. "Malaki na ang bata. Huwag kang magalit. Pag-usapan ninyo ng maayos." Tumango si Ramon. "Opo, salamat po." Paglabas ng opisina, dinala niya ako sa isang makipot na eskinita sa likod ng paaralan. Malakas ang hangin noon. May usok na lumalabas sa lutuan ng mami sa tabi. Hindi siya kumuha ng ruler at hindi rin niya ako sinaktan. Tinanong lang niya ako ng muli, "Ibinigay mo ba kay Danilo?" Nang marinig kong tinawag niya si Danilo sa pangalan nito, muli akong nagalit. "Papa ko siya." Nakatayo si Ramon sa harap ko. Umiihip ang hangin sa kaniyang mga mata. Hawak niya ang baon na dinala niya para sa akin, na nakabalot sa isang lumang tuwalya. "Kung gusto mo siyang kilalanin, hindi kita mapipigilan," sabi niya. "Pero hindi mo dapat ibinibigay ang perang pangkain mo para lang punan ang kaniyang mga utang." Sabi naman ko, "Bakit mo sinasabing utang lang ang kaniyang pakay?" Tumahimik siya. May dumaan na tao na may dalang mami, at ang usok nito ay dumaan sa pagitan naming dalawa. Iniabot niya sa akin ang baon. "Kumain ka muna, at pagkatapos ay bumalik ka sa klase.
Hindi ko kinuha ang baon. Inilagay na lamang niya ito sa baitang sa eskinita at tumalikod para umalis. Nang gabing iyon, hindi niya ako pinalo pag uwi ko. Ngunit mas lalo ko siyang kinamuhian dahil pakiramdam ko ay hinahamak niya si Danilo at hinahamak din ang kalahati ng dugo ng pamilya Santos na nananalaytay sa akin. Bago sumapit ang pagsusulit sa pagtatapos, nagkaroon kami ng pinakamatinding pag-aaway ni Ramon. Muling nawala si Danilo nang walang balita at ang perang ipinahiram ko sa kaniya ay hindi na naibalik. Simot din ang aking meal card. Nang malaman ito ni Ramon, hindi siya nagalit. Inilagpag lamang niya ang isang passbook sa ibabaw ng lamesa. Ang passbook na iyon ay pagmamay-ari ni nanay, na naglalaman ng perang inipon para sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit unti-unti pala itong nakuha ni Danilo sa pamamagitan ng panloloko sa akin. Hindi ko alam kung paano niya ito nalaman. Nakita ko si nanay na nakaupo sa tabi ng lamesa, namumula ang mga mata sa pag-iyak. Tinanong ako ni Ramon, ilang beses kanyang pinuntahan. Hindi ako sumagot. Magkano ang ibinigay mo sa kaniya? Hindi pa rin ako sumagot. Itinaas niya ang kaniyang kamay para paluin ako, ngunit dahil halos 6 na talampakan na ang aking tangkad, mabilis kong hinawakan ang kaniyang pulso. Tumahimik ang buong bahay. Tumayo si nanay at sumigaw, "Ramon!" Namula ang pulso ni Ramon sa higpit ng aking hawak. Tumingin siya sa akin, hindi gumagalaw. "Junjun, sa tingin mo ba ay malaki ka na?" Hinihingal kong sinabi. "Matagal na akong malaki. Huwag mo na akong pakialaman." Tumingin siya sa akin ng napakatagal bago dahan-dahang binawi ang kaniyang kamay. "Sige," sabi niya. "Simula ngayon, ikaw na ang magpapasya sa sarili mong buhay. Pero bago ka magtapos, kailangan mong tapusin ang iyong pag-aaral." Akala ko ay tapos na ang lahat, ngunit kinabukasan ay naghain siya ng leave sa kumpanya at pumunta sa paaralan upang kausapin si Mrs. Santos ng matagal. Pag-uwi niya, kinuha niya ang aking cellphone at inihabilin ang aking meal card kay Mrs. Santos upang ito ang mag-abot ng aking baon linggo-linggo sa limitadong halaga. Sa galit ko, ibinalabag ko ang pinto sa bahay at tinawag siyang diktador. Pinalo niya ako muli noong araw na iyon hindi gamit ang ruler, kundi ang kaniyang kamay na tumama sa aking balikat ng napakalakas. Napaurong ako at sumalpok sa sulok ng lamesa. Lumapit si nanay para tulungan ako, ngunit sumigaw si Ramon na may pulang mga mata, "Huwag kang makialam!" Itinuro niya ako, nanginginig ang kaniyang daliri. "Kung galit ka sa akin, sige. Pagkatapos ng pagsusulit, maaari kang pumunta kung saan mo gusto. Pero sa loob ng 2 buwang ito, hindi mo sisirain ang sarili mo." Masakit ang aking balikat, ngunit mas masakit ang aking puso. Tumingin ako kay nanay at tinanong, "Narinig mo ba yan? Gusto niya akong palayasin pagkatapos ng pagsusulit?" Namutla ang labi ni nanay. "Junjun, hindi iyon ang kaniyang ibig sabihin. Kung ganoon, ano? 10 taon niya akong pinapalo at pinapanood mo lang. Ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya?" Nakahawak si nanay sa lamesa, basa ng luha ang kaniyang mga mata. Nakatayo si Ramon sa tabi. Madilim, kahit katapusan ng linggo, nananatili ako sa silid-aralan para mag-aral. Binubuksan ni Mrs. Santos ang silid-aralan para sa akin at sinasabing, "Kung maingay sa bahay ninyo, dito ka muna mag-aral. Tapusin mo muna ang pagsusulit." Minsan nagdadala siya ng merienda at inilalagay sa ibabaw ng aking desk. "Kumain ka muna bago mag-aral upang gumana ang iyong isip," sabi niya. Tinanggap ko ang pagkain ng may mabigat na loob, ngunit hindi ako umiyak. Sa 2 araw ng pagsusulit, palaging nakatayo si Ramon sa labas ng testing center. Hindi siya sumasama sa kumpol ng mga magulang. Nakatayo lang siya sa tapat ng kalsada sa ilalim ng puno ng akasya, nakasuot ng kaniyang kulay gray na t-shirt, hawak ang kopya ng aking admission card at isang payong. Sa muna araw ng pagsusulit, bago pumasok sa gate, nerealisa kong nawawala ang aking ID card. Pinawisan ng aking mga palad sa takot. Bago pa ako makapagsalita, lumapit na si Ramon at iniabot ang aking ID. "Naiwan mo sa lamesa kagabi." Tinanggap ko ang ID nang hindi nagpapasalamat. Maraming tao sa labas ng gate, pinapaalalahanan ng mga magulang ang kanilang mga anak na huwag kabahan. Nandoon din si nanay. Hawak ang isang bote ng tubig na nais niyang iabot sa akin. Nilampasan ko siya at tumingin kay Ramon. "Masaya ka na ba?" Pagkatapos nito, aalis na ako. Nagbago ang mukha ni nanay.
Hindi nagalit si Ramon. Iniabot lang niya ang payong sa akin. Uulan mamayang hapon. Pagkatapos mong sumulat, siguraduhing suriin ang pangalan mo. Ibinaba ko ang payong at pumasok sa testing center. Noong hapong iyon, dumarating nga ang ulan. Malakas ang buhos ng ulan sa bintana ng silid-aralan. Habang tinatapos ko ang aking huling sagot, biglang pumasok sa aking isip ang kaniyang paalala na suriin ang aking pangalan. Yumuko ako para tingnan ang aking papel. Malinaw na nakasulat ang aking pangalan. Noong araw na matapos ang pagsusulit noong 2016, parang may pista sa tapat ng paaralan. May mga nagpupunit ng libro, may mga nagiiyakan sa yakap, at may mga bitbit ang kanilang mga maleta palabas ng paaralan. Paglabas ko, napakainit ng panahon. Nakatayo si nanay sa tabi ng kalsada, hawak ang isang basang tuwalya. Nang makita niya ako, lumapit siya agad. Kasama rin niya si Ramon na nakatayo sa kaniyang likod. Bitbit ang isang lumang sako na nakatali ng mahigpit gamit ang nylon na lubid. Nang makita niya akong lumapit, hindi siya nagsalita agad. Iniabot lang niya ang sako sa akin. Hindi ko ito tinanggap. Ano ito? Iniabot niya ito ng mas malapit. Ang mga gamit mo. Ngumiti ako nang mapakla sa harap ng aking mga kaklase at magulang na masayang nag-uusap sa paligid. Anong patakaran na naman ito? Huling pangaral bago ako magkolehiyo? Pabulong na sinabi ni nanay. Junjun, kain muna tayo sa bahay. Tumingin si Ramon kay nanay at pagkatapos ay tumingin sa akin. Mukha siyang puyat na puyat. May mga eye bag sa ilalim ng kaniyang mga mata at hindi pa gupit ang kaniyang balbas. Ngunit matigas pa rin ang kaniyang tinig. Nasa tamang edad ka na. Huwag ka nang babalik. Nalaglag ang basang tuwalya ni nanay sa sahig. Tinitigan ko si Ramon upang maghanap ng iba pang emosyon sa kaniyang mukha. Ngunit wala akong nakita. Isinaksak niya ang sako sa aking dibdib at tumalikod para umalis. Sumunod si nanay ng ilang hakbang ngunit huminto rin. Lumingon sa akin na may luha sa kaniyang mga mata. Junjun, ang tito Ramon mo. Huwag mo nang sabihin. Sabi ko habang hawak ang sako. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako babalik. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi para kumain. Pumunta ako sa terminal ng bus at naupo sa waiting area hanggang hating gabi. Nakalagay ang sako sa tabi ng aking paa. Mahigpit ang pagkakatali ng lubid. Ilang beses ko itong gustong buksan. Ngunit pakiramdam ko ay walang saysay. Dahil ang ibibigay lang naman sa akin ni Ramon ay kopya ng aking birth certificate, ilang pirasong lumang damit, o kaya'y kaniyang mga malamig na patakaran. Kinabukasan ng umaga, bumili ako ng tiket patungo sa Maynila. Si nanay lang ang sumama para maghatid sa akin, hindi sumama si Ramon. Binigyan ako ni nanay ng isang plastic bag ng nilagang itlog at 200 piso, habang nanginginig ang kaniyang mga kamay. Dahil sa dami ng tao sa terminal, paulit-ulit na natatakpan ng anunsyo sa speaker ang kaniyang boses. Nang paalis na ang bus, hinawakan niya ang aking braso. Junjun, tawagan mo si nanay kapag nakarating ka na. Tumingin ako sa kaniyang mga puting buhok sa gilid ng kaniyang tainga. Lumambot ang aking puso ngunit mabilis ko rin itong pinatigas. Umuwi ka na, sabi ko nang hindi lumilingon. Binitawan ni nanay ang aking braso. Habang umaalis ang bus sa terminal, nakita ko siyang nakatayo pa rin doon, hawak ang kaniyang walang lamang bag. Hindi nga dumating si Ramon. Hinila ko ang kurtina ng bintana at sumandal sa upuan, habang hawak ko pa rin ang lumang sako sa aking paanan. Kasama ko ang sakong iyon patungo sa Maynila. Sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, inilagay ko lang ito sa ilalim ng aking higaan sa dormitoryo. Tuwing lumilipat ako ng kwarto, tinatanong ako ng aking mga kaklase kung ano ang laman nito. At sinasabi ko na mga lumang damit lang. Pagkatapos kong magtapos at maghanap ng sariling paupahang kwarto, kasama ko pa rin itong lumipat ng 3 beses. Tuwing nahahawakan ko ang magaspang na tela nito, natatandaan ko ang paalala ni Ramon sa labas ng testing center. Huwag ka nang babalik. Hindi ko ito binubuksan dahil ayaw ko nang pakialaman pa niya ang aking buhay. Ant-anting nawalan ng ugnayan ang aming pamilya. Noong muna taon ko sa kolehiyo, tumatawag si nanay linggo-linggo para tanungin kung kumakain ba ako ng maayos, sapat ba ang aking damit, at kung malamig ba ang panahon sa Maynila. Palagi niyang iniiwasan ang pagbanggit kay Ramon sa kaniyang mga kuwento. Ngunit kapag nakakarinig ako ng ubo o ingay ng pag-aayos sa kabilang linya, agad kong sinasabi na may klase ako at kailangan kong ibaba ang telepono. Sa 2nd taon ko, nagsimula akong mag-part-time job, nagtuturo ng matematika sa mga bata
tuwing katapusan ng linggo. Sa aking muna sweldo, ibinili ko si nanay ng isang makapal na jacket. Nang ipadala ko ito, tanging pangalan lang niya ang aking isinulat. Tuwang-tuwa siyang tumawag pagkatanggap nito. Tinatanong kung magkano ang nagastos ko. Sale yan. Hindi ganoon kamahal. Sagot ko. Bago ibaba ang telepono, bigla niyang sinabi sa mahinang boses. Sabi ng Tito Ramon mo, malakas daw ang hangin sa Maynila. Huwag ka raw palaging nakasuot ng manipis na sapatos. Hindi ko pinansin ang kaniyang sinabi. Nay, may gagawin pa ako. Tumahimik ang kabilang linya ng ilang sandali. Sige, mag-ingat ka. Huwag mong kakalimutang kumain. Pagkatapos kong magtapos, nagtrabaho ako bilang encoder sa isang maliit na opisina sa Maynila. Hindi ganoon karangya ang trabaho, ngunit sapat na para sa aking pamumuhay. Ang aking paupahang kwarto ay nasa pinakatuktok na palapag ng isang lumang gusali mainit tuwing tag-araw at tumutulo tuwing tag-ulan. Unti akong natutong magbayad ng kuryente at tubig, mag-ayos ng sirang gripo, magluto ng mami, at makipagtawaran sa may-ari ng bahay. Madalas, kapag nakaupo ako ng mag-isa, bigla kong natatandaan si Ramon. Noon, ganoon din siya sa aming bahay tahimik na nag-aayos ng mga kung ano-anong sira ng walang reklamo. Tuwing pumapasok ang kaisipang ito sa aking isip, agad ko itong iwinawaksi. Ayaw kong aminin na may natutunan ako sa kaniya. Noong kalagitnaan ng 2024, nagpa siya ang may-ari ng bahay na ibenta ang kaniyang ari-arian, kaya kailangan ko na naman lumipat. Noong mga panahong iyon, palaging may mahinang ulan sa Maynila. Basa ang mga karton kaya hindi madikit ang tape. Nag-leave ako sa trabaho ng kalahating araw upang iayos ang aking mga damit, aklat, at mga gamit sa kusina sa loob ng mga karton. Habang naglilinis ako sa ilalim ng higaan, biglang gumulong palabas ang lumang sako. Pagkaraan ng 8 taon, madilaw na ang kulay ng tela at matigas na ang nylon na lubid, may mga alikabok pa mula sa aming lumang bayan. Naupo ako sa sahig habang nakatitig dito, at tila narinig ko muli ang anunsyo sa terminal ng bus at ang tinig ni Ramon. Nasa tamang edad ka na, huwag ka nang babalik. Gusto ko sana itong itapon. Nakaabang na ang malaking basurahan sa tabi ko, ngunit nang hahawakan ko na ito para itapon, bigla akong natigilan. Napalalim ng marka ng nylon na lubid sa tela, at ang buhol nito ay napakahigpit na pagkakatali. Ganoon nga si Ramon magtrabaho, hindi maganda ang kaniyang mga salita. Ngunit napakatatag ng kaniyang ginagawa. Naupo ako muli sa sahig at kumuha ng gunting sa aking toolbox. Nang gupitin ko ang muna lubid, gumawa ito ng mahinang tunog. Sumunod ang ikalawa at ikatlo. Nang mabuksan ko ang tela, may ilang bagay na nakalagay sa loob. Kinuha ko ang unang bagay sa ibabaw ng sako at nang mabasa ko ang unang talata nito, natigilan ako ng tuluyan. Hindi maaari ito. Sa labas ng kwarto, sumisigaw ang mga manggagawa ng moving truck. Boss, ilalabas na ba natin ang mga ito? Hindi ako sumagot. Napakagaan ng papel na hawak ko, ngunit pakiramdam ko ay napakainit nito sa aking mga daliri. Tumingin ako muli sa papel, sumisikip ang aking lalamunan, at unt-unting lumalabo ang aking paningin dahil sa luha. Nalaglag ang gunting sa sahig. Naupo ako sa gitna ng mga karton, habang nakatitig sa mga laman ng sako nang walang masabi. Ang sulat ay napakatigas ng pagkakasulat, tuwid ang mga linya tulad ng kaniyang pirma sa aking kuwaderno noon. Junjun, may 56,800 piso sa card na ito. Ang password ay ang iyong kaarawan. Gamitin mo para sa tuition mo, huwag mong sasabihin sa nanay mo. Matagal kong tinitigan ang sulat na iyon. Napunit ito mula sa isang lumang kuwaderno. May mga punit pa sa gilid. Sa ilalim ng sulat ay may isang ATM card, isang lumang passbook, at isang kulay gray na maliit na talaarawan. Sa unang pahina ng passbook, nakasulat ang aking pangalan. Ang petsa ng pagbubukas ng account ay noong 2 buwan matapos silang magpakasal ni nanay. Binuksan ko ang passbook. Hindi ganoon kalaki ang mga halaga, sa loob. Ang una ay 200 piso. Sumunod ay 100, 350, 80 piso. May mga nakadepositong halaga linggo-linggo simula noong 2007 hanggang sa taon ng aking pagsusulit sa pagtatapos. Ang huling mga deposito ay mas malalaki na may 3,000, 5,000 at 12,000. Napakasensitibo ng papel ng passbook kaya hindi ko ito magawang hawakan ng mahigpit. Binuksan ko rin ang maliit na kulay gray na talaarawan. May nakasulat na Junjun sa pabalat nito at may mantsa ng grasa sa ibabang kanang bahagi. Ang unang pahina ay hindi naglalaman ng listahan ng mga utang,
kundi isang maikling pangungusap. Matigas ang ulo ng bata. Kapag pinalo, kailangang lagyan ng gamot agad, huwag pababayaan. Sumunod ang mga petsa at mga tala. Hunyo 2008, nadapa sa bisikleta, pinalo ng 3 beses sa kamay. May sugat ang tuhod, nilagyan ko ng betadine. Hindi kumain sa gabi, iniwan ang itlog sa kalan. Taglamig ng 2010, pumunta sa terminal para hintayin si Danilo. Nagnakaw ng pera at lumiban sa klase. Pinalo ko sa harap ni Teresa. Inilagay ang langis sa tabi ng kaniyang higaan ngunit itinapon niya sa sahig. Bumili ako ng bagong bote kinabukasan. 2012. Nadapa habang nakasuot ng puting rubber shoes, napilayan ang paa. Hindi ko pinalo. Binuhat ko patungo sa gate ng paaralan kahit ayaw niya. 3 araw bago nawala ang pamamaga. 2015. Ibinigay ang perang pangkain kay Danilo. Hindi ko pinalo. Inilagay ang baon sa eskinita ngunit hindi niya kinuha. Pinakiusapan ko si Mrs. Santos na bantayan siyang kumain bago mag-aral. Sa bawat tala, isinusulat ni Ramon ang aking pagkakamali. Ilang beses niya akong pinalo. Kung kumain ba ako o hindi. Nilagyan ko ba ng gamot? At kung may lagnat ba ako kinabukasan? Hindi maganda ang kaniyang sulat at mas nanginginig ito sa mga huling pahina. Ang mantsa ng grasa sa tala-arawan ay dumikit sa aking daliri. Kaya pinunasan ko ito ngunit hindi ito natanggal. May ilang sobre pa sa loob ng sako. Ang pinakaitaas na sobre ay medyo makapal. Naglalaman ng mga resibo ng aking tuition, libro, at matrikula simula elementarya hanggang high school. Napakaayos ng pagkakatabi ng mga resibo kahit nakupas na ang ibang mga sulat. Ang isa pang sobre ay naglalaman ng mga sulat ng utang ni Danilo. May mga dumi ang papel at tabingi ang sulat. Sa ilalim ng huling sulat ng utang ay may isang resibo ng kasunduan na nakasulat. Tinanggap ni Danilo Santos ang halagang 2,000 piso mula kay Ramon, sabay pangako na hindi na muling lalapit sa paaralan para humingi ng pera kay Juanito Santos. Nang mabasa ko ang salitang paaralan, parang may sumaksak sa aking dibdib. Noong taong iyon, nakipag-away ako kay Ramon sa eskinita sa labas ng paaralan. Sinasabi kong wala siyang karapatang pakialaman ako dahil si Danilo ang aking tunay na ama. Akala ko ay natahimik siya dahil natalo ko siya sa aking mga sinabi. Ngunit ang petsa ng resibo ng kasunduan ay eksaktong 3 araw pagkatapos ng aming pag-aaway. Ibinaba ko ang mga papel at nahawakan ko ang isang maliit na tela sa pinakailalim ng sako. Naglalaman ito ng ilang maliliit na bagay. Isang matigas na candy na choknut, isang lumang sintas ng sapatos, isang kupas na busina ng bisikleta, at isang kahoy na ruler. Ang kahoy na ruler ay nagkapira-piraso sa dalawa, ngunit ang mga gilid nito ay niliha ng maayos upang hindi makasugat sa kamay. Sa ibabaw ng ruler ay may nakaukit na maliit na araw na iginuhit ko gamit ang lapis noong nasa 2 grado pa lang ako sa elementarya. Noong makita ito ni Ramon, pinagalitan niya ako sa pagsisira ng gamit, ngunit hindi niya binura ang ukit. Naupo ako sa sahig habang patuloy na pumapatak ang aking mga luha. Sumigaw muli ang manggagawa sa labas, kaya sumagot ako sa paos na tinig. Bigyan niyo ako ng 10 minuto. Ibinalik ko ang mga gamit ng paisa-isa sa sako. Maliban sa sulat, hindi ganoon kahaba ang sulat, 2 pahina lamang. Sinabi ni Ramon sa sulat na ang sako ay hindi para palayasin ako, kundi para sa aking pag-aaral. Sinabi niya na masyadong maliit ang bayan ng San Isidro at tiyak na lalapit muli si Danilo at patuloy na magtatanong ang mga kapitbahay sa lumang kalsada. Ngayong nasa tamang edad na ako, mas mabuting lumayo muna ako para magkaroon ng matatag na buhay. Ang pera sa bahay, ang mga usapin kay Danilo, at ang aking matigas na ulo ay huwag ko munang intindihin. Sinabi rin niya na tungkol sa kaniyang pamamalo, wala siyang karapatang sabihin na tama siya sa lahat ng pagkakataon. Matigas ang ulo mo, at hindi ako marunong magsalita sa bata. Noong nagnakaw ka, nagsinungaling, at tumakbo sa terminal, natakot ako na baka matutunan mo ang mga gawin ni Danilo. Sa takot ko, wala akong ibang alam gawin kundi ang kunin ang ruler. Kung may pagkakamali ako sa pamamalo sa iyo, maaari mo akong pagalitan pag uwi mo, tatanggapin ko. Sa huling bahagi, maikli lang ang kaniyang sinabi. Madaling lumambot ang puso ng nanay mo kapag naririnig kang umiiyak. Mas masakit sa kaniya kaysa sa iyo. Ang dahilan kung bakit hindi siya umaawat ay dahil pinagbawalan ko siya. Sa aking mo isisi ang lahat ng galit mo. Ako lang ang sisihin mo. Nang mabasa ko ito,
Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Kinuha ko ang aking cellphone sa ibabaw ng karton at tinawagan si nanay. Matagal na tumunog ang telepono bago niya ito sinagot. Junjun, naririnig ko ang ingay ng kawali sa kabilang linya. Di ba naglilipat ka ng bahay ngayon? Kumain ka na ba? Ibinuka ko ang aking bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Tumahimik ang kabilang linya. Junjun, anong problema? Pinapaalis ka ba ng may-ari ng bahay? Tumingin ako sa sirang ruler at pagkalipas ng ilang sandali ay sinabi ko, Nay, binuksan ko na ang sako. Tumahimik ang telepono. Patuloy pa rin ang ingay ng kawali sa kusina. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay pinatay niya ang kalan at ibinaba ang sandok. Nakita mo na ba? Mahina ang kaniyang tinig. Mukhang lumabas siya ng bahay dahil naririnig ko ang ugong ng hangin sa telepono. Ayaw ipasabi ng Tito Ramon mo. Sabi niya, kung galit ka sa kaniya, hayaan mo lang. Mas maganda raw na galit ka para patuloy kang umunlad. Kung malalaman mo raw na pera niya ang inipon mo, baka mas lalo kang magmatigas at bumalik ka pa para makipag-away bago magkolehiyo. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking cellphone at tinanong, nasaan siya ngayon? Hindi sumagot agad si nanay. Nasa lumang kalsada. Mahina kaniyang sagot. Pagkatapos niyang umalis sa kumpanya ng bus, nagbukas siya ng maliit na talyer ng tricycle at motorsiklo. Noong nakaraang taon ay naoperahan siya sa ulcer sa tiyan, kaya hindi na siya maaaring magpuyat. Tumingin ako sa kaniya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Naging magulo ang paghinga ni nanay sa telepono. Hindi naman siya marunong magsalita. At sa loob ng maraming taon ay lalong hindi ko na masabi. Tuwing gusto kong sabihin sa iyo, kapag naririnig mo siyang umaubo, ay agad mong sinasabi na busy ka. Natatakot din ako na sabihin mong palagi ko na lang siyang ipinagtatanggol. Ang pangungusap na iyon ay parang isang karayom na tumusok sa aking puso. Tumingin ako sa mga karton sa paligid. Natatandaan ko ang maraming pagkakataon ng katahimikan sa telepono at ang paalala ni nanay na huwag akong magsuot ng manipis na sapatos na binaliwala ko. Tinanong ko si nanay, alam ba niya na binuksan ko ang sako ngayon? Hindi, sagot ni nanay. Akala niya ay matagal mo na itong itinapon. Hindi natuloy ang aking paglipat ng bahay noong araw na iyon. Binigyan ko ng pambili ng sigarilyo ang mga manggagawa ng truck dahil sa abala, inilagay ko ang mga malalaking gamit sa bagong bahay, at ang mga natira ay basta ko na lang inilagay sa sulok. Nang hapon ding iyon, bumili ako ng tiket sa bus patungo sa bayan ng San Isidro. Gabi na ang biyahe, matigas ang upuan ng bus at malamig ang aircon. Niyakap ko ang lumang sako sa aking dibdib at hindi ako nakatulog sa buong biyahe. Nang huminto ang bus sa isang stopover sa hating gabi, bumaba ang mga tao para bumili ng instant noodles. Tumayo ako sa ilalim ng ilaw at binuksan muli ang sako para basahin ang maliit na tala-arawan. May isang bahagi na nakasulat, tinawag ako ni Junjun na madrasto ngayon. Umiyak si Teresa sa kusina. Hindi ko pinalo ang bata, hinayaan ko siyang kumain. May isa pang nakasulat. Unang araw ng pagsusulit, naiwan ang ID sa lamesa. Hindi siya nagpasalamat, hindi kinuha ang payong, paalalahanan na suriin ang pangalan sa papel. Tinitigan ko ang sulat na iyon habang nakaupo sa plastik na upuan sa stopover ng napakatagal. Sa tabi ko, may kumakain ng mainit na mami. Bumili ako ng isang basong mainit na taho. Napakainit nito sa aking kamay, at bigla kong natatandaan ang baso ng taho na sinipa ko sa tapat ng barangay hall noon. Namula muli ang aking mga mata. Kinabukasan ng umaga, nakarating ang bus sa terminal ng San Isidro. Marami nang nagbago sa terminal, pinalitan na ng glass door ang lumang bakal na gate, wala na ang tindera ng nilagang itlog, at wala na rin ang gumagawa ng sapatos. May 2 milk tea shop na rin sa tabi. Bit-bit ang aking bag, naglakad ako sa lumang kalsada. Makipot pa rin ang kalsada, may usok na lumalabas sa mga tindahan ng almusal, at may amoy ng bagong lutong pandesal. Ang talyer ni Ramon ay nasa isang makipot na eskinita sa likod ng terminal. Napakaluma ng signboard nito. May nakasulat na Ramon's Repair Shop sa pulang pintura at may ilang gulong na nakasabit sa ibaba. Madilim sa loob ng talyer. May isang motorsiklong nakatiwarik at tinatanggal ang gulong. Nakaupo si Ramon sa isang maliit na bangko, nakasalamin. Hawak ang isang wrench, dahan-dahang tinatanggal ang kalawanging tornilyo. Medyo pumayat siya ngunit malapad pa rin ang kaniyang balikat, kahit na medyo kuba na ito ngayon. Puti na ang kalahati ng kaniyang buhok,
at mas lalong lumitaw ang mga ugat sa kaniyang kamay. Nang marinarig niya ang aking mga yapak, hindi siya lumingon agad. Butas ba ang gulong o papalitan ng preno? Tanong niya. Nakatayo ako sa pintuan. Sumisikip ang aking lalamunan. Tito Ramon. Huminto ang kaniyang wrench. Tumingin siya sa aking, inayos ang kaniyang salamin sa ilong, sabay pikit ng kaniyang mga mata na tila hindi makapaniwala. Pagkalipas ng ilang segundo, ibinaba niya ang wrench at ipinunas ang kaniyang kamay sa pantalon. Junjun? Tumango ako. Tumahimik ang buong talyer habang may dumara ang tricycle sa labas. Tumayo si Ramon habang nakahawak sa pader na tila nahihirapan sa mabilis na pagtayo. Bakit ka bumalik? Tanong niya. At pagkatapos ay parang may naalala siya, sabay kunot ng kandi. May problema ba sa trabaho mo? Iyan nga si Ramon. Pagkatapos ng 8 taon na hindi pagkikita, ang muna tanong niya ay hindi kung kumusta ako o kung binuksan ko ang sako, kundi kung may problema ba sa aking trabaho. Inilagay ko ang lumang sako sa ibabaw ng maliit na lamesa sa harap niya. Binuksan ko na. Nagbago ang kaniyang mukha. Tumingin siya sa sako, ngunit hindi niya ito hinawakan. Kung binuksan mo na, sige, nariyan pa ba ang pera? Tumango ako. Nariyan pa, hindi ko ginamit. Mas lalo kong kumunot ang kaniyang noo. Bakit hindi mo ginamit? Hindi ba't kailangan mo ng pera sa kolehiyo? Sapat ba ang 200 piso na ibinigay ng nanay mo sa iyo? Ikaw na bata ka. Huminto siya sa pagsasalita nang marealisa niyang hindi na ako ang batang nakatayo sa tapat ng lamesa noon. Tumalikod siya para kumuha ng baso ng tubig, ngunit walang laman ang baso kaya ibinalik niya ito sa lamesa. Tiningnan ko ang kaniyang nanginginig na kamay. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Nakatakip ang kaniyang likod sa akin. Matigas ang kaniyang balikat. Kung sinabi ko sa'yo, babalik ka lang para makipag-away. Kung ganoon, bakit mo sinabing huwag na akong babalik? Lumingon siya, matigas pa rin ang kaniyang mukha. Ngunit nakita ko ang malalalim na kulubot sa gilid ng kaniyang mga mata at tuyong labi. Pumunta rito si Danilo noong mga panahong iyon, sabi niya. Nabalitaan niyang natapos mo na ang pagsusulit. Tinatanong kung kumusta ka at kung saan ka mag-aaral. Hindi ko sinabi sa kaniya. Sabi ko sa kaniya, malaki na ang anak ko at kailangan niyang bayaran ang mga utang niya. Binigyan ko siya ng 2,000 piso para pumirma sa resibo. Humigpit ang aking kamao. Lumapit si Ramon sa tapat ng pinto, tumingin sa eskinita, at hinainan ang kaniyang boses. Ang taong iyon, kapag nagpakita ka ng awa, palagi kanyang kukulitin. Madaling lumambot ang puso ng nanay mo, kaya kailangan kong gawing matigas ang aking mga salita. Mas mabuti nang magalit ka sa akin, at huwag nang bumalik para hindi ka na niya muling guluhin. Tumingin ako sa kaniya. Sa tingin mo ba ay mas mabuti kung magalit ako sa iyo? Hindi siya sumagot. Sa tapat ng talyer, may isang matandang babae na nagtutulak ng kaniyang e-bike. Nang makita kaming nakatayo roon, tinanong niya si Ramon. Mang Ramon, maaayos ba ang motor ko ngayong hapon? Mabilis na lumingon si Ramon at sumagot sa kaniyang karaniwang tinig. Opo, maaari ninyong kunin ng 3:00. Tumingin sa akin ang matandang babae at nakangiting nagtanong. Anak mo ba yan, Mang Ramon? Gumalaw ang labi ni Ramon, ngunit hindi niya alam kung paano sumagot. Ako na ang sumagot para sa kaniya. Opo, binibisita ko lang po siya. Iniwan ng matandang babae ang susi at masayang umalis. Nakatayo si Ramon sa tapat ng pinto, hindi mapakali ang kaniyang mukha, na tila nahuli sa kalsada. Pagkapasok niya sa loob ng talyer, kinuha niya ang wrench at ibinalat muli. Huwag kang magsalita ng ganyan, sabi niya sa mahinang boses. Tumingin ako sa motorsiklong tinatanggalan ng gulong. Alam naman ng lahat ng tao rito na may anak ka. Hindi na siya nagsalita. Noong oras ding iyon, tumatakbong dumating si nanay mula sa eskinita. Marahil ay hindi siya nakatulog ng maayos pagkatapos kong tumawag kagabi. Magulo ang kaniyang buhok at hindi pa niya tinatanggal ang kaniyang apron. Nang makita niya ako, huminto siya sa labas ng talyer na tila natatakot na baka muli akong magalit sa kaniyang paglapit. Junjun, tinawag ko siya, Nay. Namula agad ang kaniyang mga mata. Pumasok siya sa talyer. Tumingin sa akin at kay Ramon habang pinupunasan ang kaniyang kamay sa apron ng maraming beses. Kumain ka na ba ng almusal? Nagluto ako ng lugaw. May maalat na itlog pa sa kalan. Kagagaling mo lang sa biyahe. Masakit sa tiyan kapag hindi ka kumain. Sabi naman ni Ramon sa tabi. Malaki na siya. Alam na niya kung kailan kakain.
Tiningnan siya ni nanay ng masama. Tumahimik ka nga. Ikaw nga na alam kung kailan kakain. Naoperahan pa sa ulcer noong nakaraang taon. Natigilan si Ramon at yumuko muli para ayusin ang tornilyo. Bigla kong naramdaman na napakasikip ng maliit na talyer na ito ang mga lumang gulong, wrench, bomba ng gulong, at kaming tatlo. Ang lahat ng mga salitang hindi nasabi sa loob ng maraming taon ay tila nagkasya sa maliit na espasyong ito. Dinala ako ni nanay pauwi sa kanilang bahay. Nakatira sila ngayon sa isang maliit na unit sa likod ng lumang kalsada, mas maayos kaysa sa lumang paupahang silid noon. May sarili silang kusina, may nakatanim na sibuyas sa bintana, at mainit pa ang lugaw sa kalan. Hinati niya ang maalat na itlog sa dalawa, na may tumutulong mantika mula sa pula ng itlog, habang nilalagyan niya ako ng lugaw sa aking mangkok. Nanginginig pa rin ang kaniyang mga kamay. Inilagay ko ang sako sa tabi ng upuan. Nay, sabi ko, noong pinalo niya ako noon, bakit hindi mo ako tinulungan? Tumama ang kutsara ni nanay sa mangkok, na gumawa ng mahinang tunog. Matagal siyang nakatayo bago dahan-dahang naupo sa aking tabi. Tinulungan kita noon, mahina kaniyang boses. Noong una kong tinulungan ka, nagtago ka sa likod ko, at mas lalo mong tinigasan ang ulo mo, sabi ni Ramon. Kung magpapatuloy iyon, ang matatandaan mo lang ay may nagpoprotekta sa iyo, hindi ang iyong pagkakamali. Pumatak ang kaniyang luha sa kaniyang kamay. Pero hindi lang naman dahil doon. Natatakot din ako. Natatakot ako na baka mainis siya sa akin at isiping pabigat kami ng anak ko. Natatakot ako na baka mawasak na naman ang pamilyang ito. Junjun, walang kwentang ina si nanay noon. Naguguluhan din ang aking isip. Naririnig ko ang iyak mo. Pero nagkunwari akong walang naririnig. Patawarin mo si nanay. Tumunog ang takip ng kalan dahil sa usok ng niluluto. Tumingin ako sa kaniya, tumanda na ang babaeng ito. Marami ng puting buhok at magaspang na ang kaniyang kamay. Hindi siya ang uri ng ina na nag-iwan ng anak para sa lalaki. At hindi rito siya ang uri ng ina na kayang pasanin ang lahat ng hirap ng mag-isa. Mahina ang kaniyang loob noon at nagtago siya sa takot. Ang kaniyang paumanhin ay dumating pagkalipas ng maraming taon. Humigop ako ng lugaw. Napakalapot nito at napakasarap. Nay, masakit talaga ang pamamalo niya sa akin noon, sabi ko. Tumango siya habang nakatakip ang kamay sa kaniyang bibig. Alam ko, patawarin mo ako. Narinig ko ang mga yapak sa labas ng pinto. Nakatayo roon si Ramon. Hawak ang isang plastic bag ng mainit na tinapay. Marahil ay narinig niya ang aming mga huling sinabi, kaya hindi siya pumasok. Inilagay lamang niya ang bag sa ibabaw ng cabinet ng sapatos sa tapat ng pinto. Kainin ninyo habang mainit pa, sabi niya. Tumayo si nanay para kunin ito, ngunit tumalikod na si Ramon para umalis. Ibinaba ko ang aking mangkok at sumunod ako sa kaniya sa pintuan. Ramon! Sigaw ko. Huminto siya sa paglalakad. Bihira ko siyang tawagin sa kaniyang pangalan. Noon ay ginagawa ko iyon kapag nakipag-away ako, ngunit ngayon ay sumisikip ang aking lalamunan. Hindi siya lumingon. May utang ka ring paumanhin sa aking, sabi ko. Nakatayo siya sa koridor. Nakahawak ang kaniyang kamay sa pader. Matagal bago dahan-dahan siyang lumingon. Pumasok ang liwanag ng umaga mula sa bintana ng koridor na tumatama sa kaniyang kupas na asul na jacket. Tumingin siya sa akin habang ipinupunas ang kaniyang kamay sa pantalon. Junjun, hindi ko dapat pinatindi ang pamamalo sa iyo noon, sabi niya sa mahinang boses. Noong una kang sumakay sa bisikleta, sapat nang paluin ko lang ang kamay mo. Ang mga sumunod na pagkakataon, kung kaya ko namang ipaliwanag ng maayos, hindi ko dapat ginamit ang ruler. Nagmamadali ako noon dahil natatakot ako na baka maging katulad ka ni Danilo, nagnanakaw, nagsisinungaling, at naghihintay sa terminal para sa taong hindi naman darating. Sa takot ko, napalakas ang aking kamay. Humina ang kaniyang tinig. Masakit para sa iyo, alam ko. Umiyak ang nanay mo, alam ko rin. Namula ang aking mga mata. Huminga siya ng malalim, na tila nagtitipon ng lakas, tulad ng tuwing nag-aayos siya ng sasakyan. Kung ayaw mo akong kilalaning ama, sige. Tanggapin mo ang pera. Huwag kang makipag-away sa sarili mo. Magagamit mo iyan sa Maynila para sa iyong tirahan, pagkain, at kasal sa hinaharap. Hindi ganoon kalaki ang halaga, pero malinis na pera iyan na inipon namin ng nanay mo. Marami akong gustong itanong sa kaniya bakit hindi niya ito sinabi noon, bakit palagi siyang matigas sa loob ng 10 taon, at bakit hindi niya ipinaliwanag sa labas ng testing center.
Ngunit nang makita ko siyang nakatayo roon, may kuba ang likod at may mantsa ng grasa ang kaniyang kamay, hindi ko na magawang magtanong pa. May sumisigaw sa ibaba. Mang Ramon, pakibomba ng gulong. Sumagot si Ramon at dahan-dahang tumalikod para bumaba. Tinawag ko siya, Papa. Natigilan siya sa kaniyang paghakbang. Napahawak si nanay sa kaniyang bibig sa loob ng kwarto. Nakahawak si Ramon sa hawakan ng hagdan, hindi lumingon. Pagkalipas ng mahabang oras, dahan-dahan siyang sumagot. Oh, napakagaan ng kaniyang sagot na tila natatakot na mabasag ang katahimikan. Sumunod ako sa kaniya sa ibaba. May naghihintay na sa tapat ng talyer. May isang bata na nakaupo sa likod ng motorsiklo habang kumakain ng saging. Kinuha ni Ramon ang bomba at yumuko para magbomba ng gulong. Nakatayo ako sa tabi niya at nakita kong nahihirapan ang kaniyang tuhod sa pagyuko. Masakit pa ba ang tiyan mo? Tanong ko. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi na. Nang umalis ang nagpapabomba, bumaba si nanay bitbit ang kaniyang gamot. Sabi mo hindi masakit, pero hindi mo pa iniinom ang gamot mo ngayong umaga. Tinanggap ni Ramon ang gamot at inilagay sa ilalim ng lamesa upang hindi ko makita. Inumin ko pagkatapos kumain, sabi niya. Kinuha ko ang gamit at tinignan ang pangalan ng gamot. Hindi ko maintindihan ang pangalan nito, ngunit nakita ko ang petsa ng ospital. Huwag muna kayong magbukas ng talyer ngayon, sabi ko. Pumunta tayo sa ospital para magpatingin. Kumunot ang kaniyang noo. Kagagaling mo lang dito, pinapanghimasukan mo na ako. Napakapamilyar ng pangungusap na iyon. Noon, labis akong naiinis kapag sinasabi niyang pinapanghimasukan ko siya, ngunit ngayon ay natawa ako ng bahagya. Inibaliktad ko ang signboard ng talyer patungo sa closed. Ngayong araw, ako naman ang mamamahala, sabi ko. Tiningnan ako ng masama ni Ramon, habang si nanay naman ay natawa sa tabi habang pinupunasan ang kaniyang mga mata. Pumunta kami sa pampublikong ospital. Marami ng bago sa ospital. May pila na sa tapat ng registration window. Sinamahan ko si Ramon sa kaniyang check-up. Palagi siyang nagrereklamo na maliit na bagay lang daw ito at hindi kailangang pumunta sa ospital nang kailangang kunan ng dugo. Tahimik siya na upo. Nang pumasok ang karayom, hindi man lang kumunot ang kaniyang noo. Nakatayo ako sa tabi niya, naaalala ko ang kaniyang paghawak sa aking binti. Para lagyan ng betadine noon habang sinasabing kailangang lagyan kahit masakit. Ngayon, habang pinipindot ng nurse ang kaniyang sugat, ako na ang lumapit para humawak sa bulak. Check-up result had no big issue, kailangan lang niya kumain sa tamang oras at bawasan ang pagpuyat. Tumango si Ramon ng mabilis tulad ng isang mag-aaral na sumasagot sa guro. Paglabas, kinuha ni nanay ang mga papel at inilagay sa kaniyang bag. Huwag mong papakinggan ang kaniyang matigas na ulo, bilin niya sa akin. Kumain kami ng mami sa tapat ng ospital. Napakaliit ng tindahan at may dumi ang lamesa, ngunit napakasarap ng pagkain. Humingi si Ramon ng simpleng mami na may gulay, sabay sabing hindi siya gutom. Binilhan ko siya ng isang nilagang itlog at inilagay sa kaniyang mangkok. Kumunot muli ang kaniyang noo. Sayang sa pera. Iniabot ko ang kutsara sa kaniya. Kainin mo habang mainit pa. Tumingin siya sa akin. Iyon nga ang pangungusap na sinabi niya sa akin noong binilhan niya ako ng kamote noon. Nagkatinginan kaming dalawa habang umuusok ang mainit na sabaw sa lamesa. Nakaupo si nanay sa tabi. Habang pumatak na naman ang kaniyang luha sa mangkok, inilagay muli ni Ramon ang itlog sa aking mangkok. Galing ka sa biyahe, kainin mo iyan. Ibinaba ko muli sa kaniya. Kumain na ako ng instant noodles sa bus. Tiningnan niya ang itlog, at sa huli ay hindi na niya ito ibinalik. Dahan-dahan siyang kumain. Nang hapon ding iyon, dumating si Danilo. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na bumalik ako sa San Isidro. Nang marating niya ang talyer, kasalukuyang nag-aayos si Ramon ng preno ng isang tricycle. Nakatayo ako sa pintuan habang inaayos ko ang mga resibo sa sako. Nang marinig ko ang tumatawag sa akin mula sa eskinita, Junjun, araw ko. Lumingon ako at nakita ko si Danilo na nakatayo sa ilalim ng araw. Pagkaraan ng 8 taon, napakapayat na niya, nakasuot ng lumang polo shirt at puti na ang kaniyang buhok. Ngunit nakangiti pa rin siya nang may pagmamahal tulad ng dati. Balita ko ay bumalik ka raw. Lumapit siya, tinignan ang talyer at tinignan din ang sako sa aking kamay. Malaki ka na pala. May trabaho ka na sa Maynila, di ba? Huminto ang kamay ni Ramon sa pag-aayos ng preno. Ibinalik ko ang mga papel sa sako at tumayo.
Paano mo nalamang bumalik ako? Ngumiti si Danilo. Maliit lang naman ang San Isidro. Ang nanay mo talaga. Hindi man lang sinabi sa akin na bumalik ka. Gusto niya akong tapikin sa balikat, ngunit humakbang ako pabalik kaya nalaglag ang kaniyang kamay. Nagbago ang kaniyang mukha ngunit mabilis din niyang ibinalik ang ngiti. Galit ka pa rin ba kay Papa? Hindi rin madali ang buhay ko noong mga nakaraang taon. Tingnan mo ang Tito Ramon mo. Pinagbawalan tayong magkita noon, kaya naging malayo tayo sa isa't isa. Ngayong malaki ka na, mag-usap naman tayo at uminom ng kaunti. Niumuinam truk, koleto'y datin leong ta. Ngunit ngayon, pagkatapos kong makita ang mga resibo ng utang at ang kasunduan na pinirmahan niya sa tapat ng paaralan, nawala na ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Kakain po tayo, pero hindi tayo iinom, sabi ko. Lumiwanag ang kaniyang mukha. Sige, kain tayo. Medyo gipit kasi ang papa ngayon. Baka maaari mo akong pahiramin ng kaunti. Bago pa niya matapos ang kaniyang sinabi, pinutol ko na ito. Nagbago ang kaniyang mukha. Tumayo si Ramon mula sa tricycle, hawak ang kaniyang wrench. Hindi siya sumugod, nakatayo lang siya sa likod ko ng kalahating hakbang. Napakapamilyar ng posisyon na ito noon. Nagtatago ako sa kaniyang likod mula sa mga naghahabol ng utang. Pagkatapos ay tumayo ako sa kaniyang tapat para pagalitan siya at ngayon ay nakatayo siya sa aking likod nang walang sinasabi. Tumingin si Danilo sa kaniya, sabay ngiti ng hindi masaya. Mang Ramon, hanggang ngayon ba ay nakikialam ka pa rin? Hindi sumagot si Ramon. Tumingin ako kay Danilo. Kung gutom kayo, ililibre ko kayo ng mami. Pero walang pera na ipapahiram at wag na kayong babalik sa nanay ko at kay Tito Ramon. Nagbago ng tuluyan ang mukha ni Danilo. Ako ang tunay mong ama, tumingin ang mga kapitbahay sa talyer. Gumalaw ang wrench sa kamay ni Ramon, ngunit hinawakan ko ang kaniyang kamay. Alam ko, sabi ko kay Danilo. Kaya nga ililibre ko kayo ng mami, pero wala nang iba. Tinitigan ako ni Danilo, na parang ngayon lang niya nerealisa, na hindi na ako madaling lokohin. Bumulong siya ng ilang masamang salita, tumalikod, at umalis. Sa dulo ng eskinita, lumingon siya muli, ngunit nang makita niyang hindi ko siya sinusundan at hindi rin sumusunod si Ramon, tuluyan na siyang umalis. Nakatayo ako roon habang pinawisan ang aking palad. Ibinaba ni Ramon ang wrench sa kaniyang toolbox. Maayos ang ginawa mo, sabi niya sa mahinang boses habang iniiwas ang kaniyang tingin. Tumingin ako sa kaniya. Sumisikip ang aking lalamunan ngunit gusto kong tumawa dahil sa kaniyang sinabi. Unang beses mo akong pinuri. Maaari mo bang lakasan ng kaunti? Huminto ang kaniyang kamay at gumalaw ng bahagya ang kaniyang labi sa isang ngiti. Sige na, huwag ka nang mapaghanap. Nang gabing iyon, hindi muna ako bumalik sa Maynila. Hiniram ko ang susi ng bagong bahay sa ahente at nag-leave muli sa trabaho ng 2 araw. Inilipat ko ang mga gulong sa likod ng talyer ni Ramon at inayos ko ang kaniyang mga resibo ayon sa petsa. Nagreklamo si Ramon na mabagal daw akong magtrabaho at gusto niyang kuhanin ito muli, ngunit patuloy lang ako sa pag-aayos. Nakatira si nanay sa tapat ng pinto habang naghihiwa ng gulay. Nakangiti habang pinapanood kaming dalawa. Sa hapunan, nagluto siya ng adobong baboy at sabaw ng gulay. Kumain muli si Ramon ng mga simpleng gulay, kaya inilagay ko ang karne sa kaniyang mangkok. Kumunot ang kaniyang noo. Ayaw ko ng matatabang karne, sinabi agad ni nanay. Noong bata ka pa, kalahating mangkok ng adobo ang nauubos mo sa isang kainan. Huwag ka nang magpanggap dyan. Natigilan si Ramon at kinain na lamang ang karne. Nang gabing iyon, natulog ako sa folding bed sa sala. Pagkatapos patayin ang ilaw, narinig ko ang pabulong na usapan sa kusina. Sabi ni nanay. Tinawag kanyang papa. Hindi sumagot si Ramon ng matagal. Sabi muli ni nanay. Noong nag-aayos ka ng sasakyan kanina, 2 beses mong binaliktad ang wrench mo. Sabi naman ni Ramon sa mahinang boses. Matulog ka na nga. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong niya muli. Ano kayang gusto niyang kainin bukas ng umaga? Nakatitig ako sa kisame habang nakahiga sa folding bed. Noong bata pa ako, pakiramdam ko ay wala akong lugar sa bahay na ito kapag natutulog ako sa folding bed, ngunit ngayon ay hindi ko na naramdaman ang bigat na iyon. Kinabukasan, bago bumalik sa Maynila, ibinalik ko ang ATM card at passbook sa kamay ni Ramon. Nagbago agad ang kaniyang mukha. Alam ko, sabi ko. Iwanan muna natin rito para sa pagpapagamot mo at sa talyer mo. Sapat na ang sweldo ko sa Maynila. Nang ayaw niyang tanggapin, inilagay ko ang passbook sa drawer
at isinara ito. Hindi ko ito ibinabalik sa iyo, kundi iniiwan ko lang sa bahay natin. Tumingin si Ramon sa aking kamay at hindi na binuksan ang drawer. Kumuha siya ng isang maliit na screwdriver sa toolbox at iniabot sa akin. Ang gripo sa kwarto mo ay tumutulo, di ba? Gamitin mo ito. Huwag mong gagamitan ng kutsilyo. Tinanggap ko ang screwdriver at tinanong, paano mo na lamang tumutulo ang gripo ko? Uminom ng tubig si nanay sa tabi. Noong tumawag ka noong nakaraan, sinabi mo na may tumutulong tubig gabi-gabi na nakakaabala sa pagtulog mo. Naisip ko na naging maikli lang ang aking pagrereklamo noon at nakalimutan ko na ito, ngunit natandaan pala nila. Sa terminal ng bus, hindi pa rin gustong sumama ni Ramon sa dami ng tao. Nakatayo siya sa ilalim ng puno, bitbit ang bag ng maalat na itlog at longganisa na inihanda ni nanay. Nang paalis na ang bus, iniabot niya sa akin ang bag. Mahalang bilihin sa Maynila, huwag kang palaging kumakain sa labas, bilin niya. Tinanggap ko ang bag. Uminom ka ng gamot sa tamang oras. Tumango siya. Namula muli ang mga mata ni nanay sa tabi ko. Tumingin ako kay Ramon at bigla ko siyang niyakap. Natigilan ang kaniyang katawan. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kaniyang kamay at pagkatapos ay tinapik niya ang aking likod ng 2 beses. Sige na, mainit, sabi niya. Binitawan ko siya at ngumiti. Pa, babalik ako sa susunod na buwan. Inayos niya ang buhol ng plastic na bag at pagkalipas ng ilang segundo ay sinabi, sabihin mo agad, para makabili ng masarap na pagkain ng nanay mo. Habang umaalis ang bus sa bayan ng San Isidro, hindi ko hinila ang kurtina ng bintana, ang lumang kalsada, ang terminal, at ang ospital ay unti-unting nawawala sa aking paningin. Ang lumang sako ay nakalagay sa aking paanan, kasama ang ruler, passbook, at tala-arawan sa loob. Pagkarating ko sa aking bagong paupahang kwarto sa Maynila, tumutulo nga ang gripo sa kusina. Binuksan ko ang aking bag, kinuha ang screwdriver na ibinigay ni Ramon, at inayos ang gripo. Huminto ang tulo ng tubig. Naghugas ako ng mukha at tinawagan ko ang aming bahay. Si Ramon ang sumagot. Nakarating ka na ba? Tanong niya. Naayos mo ba ang gripo? Tumingin ako sa screwdriver at napangiti. Opo, naayos na po. Tumango siya sa kabilang linya. Sabi ko naman, Pa, huwag kayong kumain ng mga tirang pagkain sa gabi. At kapag maalat ang luto ni nanay, huwag ninyong ubusin. Tumahimik ang telepono at pagkatapos ay narinig ko ang boses ni nanay. Narinig mo ba yan? Alam din ng anak mo na mahilig kang kumain ng tirang pagkain. Sabi naman ni Ramon sa mahinang boses. Napakarami mong sinasabi. Hawak ko ang aking cellphone habang nakatiyak sa kusina ng aking bagong bahay. Sa labas ay naririnig ang ingay ng mga sasakyan sa Maynila, ngunit ang gripo sa loob ay hindi na tumutulo. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi muli ni Ramon sa telepono, Junjun, sa susunod mong pag-uwi, huwag kang bibili ng mga mamahaling bagay. Huminto siya ng ilang sandali at nagpatuloy. Ang mahalaga, makauwi ka. Tumingin ako sa screwdriver. Opo, Papa, alam ko po.